gawing complementary program. So, iso-sustain bilang complementary programs kahit dito sa 4PH with government guarantee. For one, Mr. President, ang stage-wise na land muna ay ang CMP. At ang GLAD, nga lang, hindi yun bahagi ng 4PH, pero complementary po siya at taon-taon, hihingian pa natin ng support yan. At halos wala ding... Yes, Mr. President? Yes, very well taken, Mr. President. The Secretary is very willing to do that. They want a formal manifestation in writing that the poor and the homeless can choose whether they want a CMP program or a consumer. Yes, Mr. President. Yung paulit-ulit kong pinamanifest during this interpellation so far, very good, Senator. Maganda yung punto ni Senator Cynthia Villar. Napakaganda po ng punto niya. CMP at LAD programs na alam natin may track record na tried and tested ng mga modelo. Just further for the record, O din, may mungkahi din ako dito. halos wala din pondo ang CMP sa ngayon except for loan repayments or reflows. And lastly, at this point, Mr. President, kaugnay din ng written commitment na i-accomplish ng Secretary. The Secretary has promised the committee to study the inclusion of GLAD. GLAD starts with lost land acquisition. Pag ready na, bakit? Thank you, Mr. President. I'm regaining the floor now. Yes, Mr. President. Thank you. Good, I'm glad that a lot of our colleagues are interested in how the 4PH program will come into fruition. Kasi I'm reading the President's budget message ito po, page the Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH program. Uy! The administration flagship program Ganda nung ano nila eh, kasi sa housing. Oo nga. Oo, gustong-gusto kong magsalita dapat na po natin talagang ayusin ang housing natin dahil yung ating housing mukhang hindi naman housing. No? goal niya, sa goal ninyo, yung original goal niyo, 6 million na. Nag-uusap po ba kayo, Mr. Secretary? Mr. President, yung binanggit daw ni Presidente na 1.4 million ay yung target as of now. Samantalang yung 3.2 ay yung adjusted target ng department for the next 4 years or 3 years hanggang 2028. Is it the Secretary just the alter ego of the President? What's the target of the President? 1.4. Sinabi niya sa budget message, this program will address the housing needs of 1.4 million Filipinos. And he's referring to his own flagship housing program. So what is the real goal? Kaya pala... Yan. Ben, ulitin ko to, no? This is not a good reflection of the... Ayoko nang sumali pa doon dahil covered na siguro ni Senator Coco yung punto. Pag masyado namang maraming nagsasalita, nakakagulo din eh. Pero covered na ni Senator Coco. Ako, ang concern ko lang talaga kung paano maayos yung itsura ng housing natin. Yung budget message naman po kasi ni Presidente Yun ang ano eh. Yung design, dapat maayos yung design. Lalo na doon sa mga lugar na nababaha. Yung mga lugar na nakatabi ng dagat. Yung mga lugar na mga nasa tuktok ng bundok. Dapat iba ang mga design nun eh.
dapat ang mga design nun may kinalaman dun sa climate dun sa lugar na yun. At sa mga dumadaan ng mga calamities. Hindi po pwedeng iisa ang design. Kamay ni Presidente, ang beneficiary ng 1.8 billion pesos ay 1.4 million Filipinos. Imposible. Maganda yung punto ni Coco. Sana nakakapanood po kayo, mga mahal kong kababayan. Pag ganitong budget hearing, napakahalaga po na naiintindihan nating lahat kung ano yung pinag-uusapan po sa budget natin. Kasi dito po nakasalalay lahat tayo. Dito po sa budget. Parang sa bahay din lang po yan. Meron tayong budget at dapat tayo lahat, sa bahay natin, umiikot tayo sa budget. Kaya po, napakahalaga po nito. Sa ngayon na construction, Mr. President, ay para sa 160. Yung pang punto kanina ni Senator Cynthia Villar na may mga pabahay na condominium na gusto silang gawin. Paano kung ayaw naman ng mga tao na high-rise? Kasi yung pag high-rise naman, yung maintenance. Siyempre, pag high-rise building ang ginawa mo, so komunidad ang maintenance nun, sino ang... Conceptualize nila yung 4PH. Yan ang meron din tayong problema ang mga Pilipino kasi pagdating sa maintenance. Napakaganda ng point mo, tita. Sinasabi ko ngayon sa live ko. Ang ganda ng point mo tungkol dun sa ano ba talaga yung gusto ng tao. Dapat yun ang masunod. Oh. Opo, opo. Opo, opo, opo. Magagaranti pa sa government, di katakot na sabi This would house the president around 5 million Filipinos by 2020. Ganda nung ni-raise mo, tita. Galing. Oo, sana nakikinig sila. Opo, opo. Opo, opo. 162,000 units per driver, mga tindera. Mm. Kasi magsa-certify ng income naman. Opo, opo. housing around 800,000 Opo, opo. Sa pag-ibig, Opo. Opo. Galing talaga si Tita Cynthia. mali yung model. Opo. It is the Linya kasi nila. Plus yan. Opo, opo. Galing talaga si Tita Cynthia. Sayang. Last last term na niya eh. na gamit Ang galing. Maraming, alam mo, hindi mapagkakaila na sila yung pinakamayaman na Pilipino ngayon. Pero yung puso nito si Tita Cynthia sa tagal ko po dito, sa sandali lang naman, na magtatatlong taon. Isa po si Senator Cynthia sa nakakaintindi kung ano ang pangangailangan ng mga tao, ng mga kababayan natin pagdating sa housing. Sana yung kanyang mungkahi mapakinggan din. Siyempre lahat naman po ang intensyon magkaroon ng alam nyo, tahanan ang bawat Pilipino. Pero ako ang priority ko, meron naman programa tumatakbo naman ng programa ng gobyerno sa pabahay. Ang kailangan lang talaga maayos natin yung design, number one. Nag-a-adapt dapat doon sa lugar kung ano yung design. Hindi po pwede yung iisa ang itsura sa buong Pilipinas. Hindi pwede. Adjust tayo dapat. Ang rental floor is depende sa floor, 1,800, 600 as you go up. While I admire the capacity of the secretary na kasi gusto niya because of the price, expensive price of land right now, high rise, but also yun na po yung apprehension natin. I hope that it will be answered also. Yung po common usage area, the associated use, kaya nga po, Very bright na idea yon ng secretary kasi magaling talaga na builder yan Sir Acusa, si secretary Acusa, magaling talagang builder yan. Pero ang concern talaga natin, parang kasama ba sa baka mahirapan tayo sa building talaga
Baka hindi pa tayo handa sa ganong klaseng pabahay, yung building. We really have to think out of the box and then hoping that this will be successful. But I'm hoping that yung mga apprehensions natin, Siguro sa ibang mga lugar, pwede yun. Siguro sa especially Metro Manila, Yusuka, metropolis, pwede siguro yun. Pero sa mga malalayong lugar na sanay ang mga Pilipino sa kanilang, meron silang lupa, privacy. some success stories that we have. Hindi ko alam kung ma-adapt ng ibang Pilipino yung condominium style na Thank you, Mr. President. bahay. And just to be very clear, ito pong lunch Pero siyempre, bawat bagay nag-uumpisa sa isang hakbang. Siguro ayusin muna nila yung entero ang mga tinatamaan ng kalamidad, yung mga binabaha. Siguro yun muna ang unahin nila kung sino yung nangangailangan ng matinding pabahay. Originally, yes, Tapos, sunod nila yung mga masisipag na Pilipino na gustong-gustong magkabahay. naging bukas isama. Yun ang mga i-priority nila. ano itong i-approve natin na budget bali nila? Ganun na, hybrid na ito. Nakakatuwa din nga itong nangyayaring ito. Dalawang minority. Silang dalawa yung nag-interpolate. Very strange, pero itong realities ngayon, parehong minority. Mr. President, interest subsidy lang. Si Ma'am Risa, Pero nagsubmit na rin po si Ma'am Risa ang Deputy Minority Floor Leader, during the defending the no budget of the administration. Secretary, Administration Agency, ito yung sa housing. So, magaling din talaga si Senator Coco Pimentel. Wala sa kanyang, pareho silang minority, walang ganon. Basta banat siya. Very interesting. So, magaling talaga itong si Coco Pimentel. Magaling ito. Malulungkot ang Senado kasi last year na ni Senator Coco Pimentel dito. Sino kaya ang papalit na minority floor leader? Ang galing nito. RPT. Ngayon kaya nga, so si homeless, Talagang very close yung dalawang yan. Very close yan si Ma'am Risa at saka si Senator Coco. Pareho silang minority. Pero dito sa debate na to, ang galing, no? Walang close. I mean, that's just a realization namin. Talagang for the people, no? Talagang banatan sila. Totoong inisip Banatan sila. yung homeless. Kaya may doubts kami na baka hindi natin Pero siyempre, in fairness naman, definitely ang executive, nag-iisip yan kung paano fair enough, Mr. maayos ang, President, na alam mo, bawat pangarap ng bawat Pilipino talaga. Meron siyang bubong, meron siyang pag-aari, meron siyang kahit gaano pa kalaki yan. Yan ang palasyo niya, bahay niya. Sana tutukan natin to mga kababayan. Hindi to pwedeng ganitong mga budget hearing pinalalagpas nyo. Yung mga walang kakwenta-kwentang hearing na may politika, may chismis na hindi mo maintindihan kung saan nag-umpisa, kung sinong sabit talaga, kung sinong mga patong, kung sinong wala, hindi mo maintindihan eh. Pero ito ang hearing na dapat po ninyong binabantayan dahil ito ay pera ninyo, mga mahal kong kababayan. Pera po ninyo ito, pinag-uusapan natin. At yung pera na yan, inuutang natin yan. At sa ngayon, nasa 15 trillion na utang natin para tayo ay mabuhay dito sa bansang Pilipinas. Yan po ang budget natin. So mga kababayan, tutok po kayo dito. Tutok po kayo sa usapin. Mabuhay si Regor Maumay, si Salvador Delis Cabios, si Nico, si Akamad, si Strike, ONB, si Johnny James Fortes, si King Philip de Guzman, si Daniel Reyes. Kamusta kayo? Maraming salamat po sa inyong pagpanood at pagpakakinig. Kay Ara Ardivela Rodriguez, kay Salvador Delis Cabios III, kay Rodel Ryder, kay Camry Salahudin, sa inyo po, kay Marco Joanites, June Pauls, Ian, mabuhay pare kong Ian.
King Philip de Guzman, maraming salamat uli sa inyong lahat. Ito. Angel C. Sundan po natin. Irhab Santos, mabuhay, salam. Joy Gonzaga, mabuhay po. CC Christy Bebs, kay Ever Maloon, salamat po. At mamaya po, Sister Catalina Alagao, mabuhay. Kay Pearl Luya, hanggat mamaya po, babalik po tayo.